Hello, magandang araw. Sa araw na ito, iba na naman yung isi-share ko sa inyo. Ito yung item analysis version 3.0. Item analysis version 3.0. Pero bago ang lahat, turuan ko muna kayo kung paano i-download yung file. Okay, so halimbawa ito yung YouTube video. Sa baba makikita natin yung description ng video. Steps to download, click the link below to download the file. Wait for 8 seconds. Ang lalabas yung your link is ready. Then after that, makikita natin to. Click the get link button to download the file. So ito yung download link, i-click na natin to. Click. Ginamit ko itong link na to para medyo mapaliit yung link kasi medyo mahaba yung download link. Okay, so lalabas ito. Mag-redirect talaga ito sa paradadamuda.com kasi ito yung ginamit kong link para medyo mapaliit yung download link. So hintayin lang yung 8 seconds hanggang lalabas yung your link is ready. Ayan na, okay na yan. So pag nakita natin to, ito yung hahanapin natin. Sa baba lang yan ng head nito, baba lang. Huwag na kayong mag-click dito, huwag na kayong mag-click dito. Ito lang yung i-click natin, no? Get link. So click natin yan. Then magre-redirect tayo sa dito. Okay, so magre-redirect tayo dito. So ito na yung file natin, makikita natin to. Ito lang yung pipindutin natin para i-download. Ayan. Okay, so makikita natin dito naka-download na. So pwede na makuha yung file. So ito lang yung tatandaan natin. Pag mag-download tayo, pwede tayong gumamit ng computer, pwede rin sa mobile, pero mas magandang browser na gagamitin itong Chrome, no? Google Chrome mas magandang gamitin. Huwag kayong gumamit ng Brave, no? Brave internet browser kasi di pwede, no? Di pwede sa Brave browser. So nirecommend ako yung pang-download itong Google Chrome para walang sabit, no? Walang sabit sa pag-download. Okay, so balik tayo dito sa ating bagong form. Itong item analysis version 3.0. Ito yung ginagamit natin sa after sa pag-check na matapos tayong mag-check ng test paper ng mga bata. So ito lang yung gagawin natin na ipapakita ko muna sa inyo itong layout ng item analysis version 3.0. Meron tayong 5 tab, direction sa test item, tally sheet, student score graph, item analysis graph, at saka ito na yung printable item analysis. So sige, unahin natin dito. Ito yung sa direction, ito naman sa test item tally sheet. Yan, makikita natin dyan. And then score, student score graph. So wala pa siyang laman. Ito naman si item analysis graph, wala pa rin laman. And then ito na yung printable item analysis, wala ding laman, no? Yan, makikita natin dyan. So balik tayo dito, direction. Ito yung gagawin natin, procedure, no?
Arrange the score obtained by each student from highest to lowest. So dapat i-arrange natin, no, yung test paper na pinaka highest at saka patungo sa pinaka lowest. And then yung gagawin natin is kukunin natin yung 27% of the highest score at saka kukunin din natin yung 20% from the lowest score. So ibig sabihin meron tayong 27% sa highest score, meron din tayong 27% sa lowest score. And then itatali natin yung correct answer of the students in every item. And then F means frequency of the correct answer in every item. PU means the frequency of the items in the upper 27%, and PL means frequency of the items in the lower 27%. And then meron tayo dito evaluation. Okay, bagong lahat, huwag natin itong kalimutan. Ito yung lalabas dito, no, dito sa DX evaluation at saka sa DF evaluation. Okay, now kapag ang lalabas sa dito no, dito ay 0.40 above, 0.40 above, ang interpretation niya is above very good item. Pag 0.30 to 0.39 reasonably good, good. And then ano to, parang 0.20 to 0.29 marginal item subject for improvement, and 0.19 and below lalabas dyan poor item to be revised, to be improved, or to be rejected. And then sa DF evaluation naman, nakita natin dito, no, DF evaluation, kung ano yung magiging resulta dito, ang lalabas dyan ay pag 0.91 to 0.95 very easy, and then 0.76 to 0.90 easy, 0.25 to 0.75 average, 0.10 to 0.24 difficult, and then 0.09 and below very difficult. Yung formula na gagamitin natin para makuha yung DX, PU minus PL. Take note, huwag kalimutan yung PU, frequency of the items in the upper 27%, and PL, frequency for the items in the lower 27%. And then sa pagkuha ng DF naman, DF is equal to PU plus PL divided by 2. So yan na yung procedure na dapat nating sundin. So ito naman yung calculator, makikita natin dito. Please enter the total number of examinees. Huwag kalimutan, ang kukunin lang natin is 27% lang for the upper and 27% lang for the lower. So ilan lahat yung nag-take ng exam? No? Ilan lahat yung nag-take ng exam? No? For example, sa Mathematics 10, umabot sila ng tatlong section, no? 3 sections yung Mathematics 10, ikaw yung nag-handle. So sample, abot sila ng 150, and then press enter, i-compute niya yung 27%, kung ilan yung 27% na for upper score at ilan yung 27% for lower score na dapat nating kukunin. So ibig sabihin ito, kukuha tayo ng 41 from upper score, and then 41 answer sheets naman ang kukunin natin for lower score, a total of 82 answer sheets na gagamitin natin para sa ating item analysis. Okay, so this is as of November 11, 2019, updated na to, no? Version 3.00. Okay, dito tayo sa test item tally sheet. Huwag kalimutan, 41, total of 82. So dito tayo. Okay, so ilalagay muna natin to, number of upper answer sheets. So meron tayong 41, then lower score 41. So ilalagay natin dito 41, and then ito naman 41. Okay, total of 82.
Ayan, a total of 82. Okay, sisimulan natin dito. Sa pinakataas, region 9, Zamboanga Peninsula. Ayun. And then division of Zamboanga del Sur. Okay. School name, Dimataling, example, Dimataling National High School. Okay. Then, school address, Hub, Lasyon, Dimataling, Zamboanga del Sur. Okay, so assessment, ano to? Second grading, pre-test, post-test. Ang gagawin natin dito, second grading. Second grading examination. Date of assessment, kailan yung exam, no? Kailan yung exam? October 18, 2019. And then number of items. Example, 40 items, no? 40 items yung test. Pangalan. And then designation, teacher 1. And then check by. So, sino yung mag-check ng item analysis mo, no? Example, teacher, pangalan, no name. Yan, yung pangalan ng check, no? No name. Okay, yung designation niya, example, yung master teacher yung taga-check. So, sulat natin dito, master teacher. Okay, master teacher 1. Okay, grade level, grade 10, subject, mathematics 10. Mathematics. Okay, so tapos na. Okay, tapos na. Ngayon, makikita natin dito, question number an item. Umabot ito ng 40 items, no? 40 items yung total number of items. Makikita natin dito, no? Nakasulat ito, number of students answered correctly. No? Ito yung tally for highest score. So, yung gagawin natin, i-separate natin yung 27% from the highest score and 27% from the lowest score. So, yung 41, i-separate natin kay 41 galing kay lower answer sheet. Okay. So, unahin natin dito, tally for highest score. Yung gagawin lang natin, titingnan natin sa itong 41, no? 41 answer sheets from upper score. Bibilangin natin kung ilan yung naka-check sa item number 1. For example, out of 41, may naka-check na 35 students. So, ibig sabihin, 35 students yung nakakuha ng tamang sagot from the upper answer sheets sa question number 1. So, paglagay natin ng 35, automatic, lalabas dito yung number of students answered incorrectly. Kasi 35 plus 6 is equal to 41 yan. No? Okay, tutuloy lang natin dito. Bibilangin na naman natin yung estudyanteng nakakuha ng tama sa question number 2. No? Ito pa lang tayo sa upper score pa lang tayo, no? From high tally po, high score pa lang tayo. So, example, 30, kasi highest scores, ibig sabihin mga bright, mga batang to, no? Kasi highest score.
sa question number 3, may 36 out of 41 students ang nakakuha ng tamang sagot sa question number 3. So, automatic yung nagkamali ay 5. Okay. Tutulan natin to 25, 28, 27, 28, 34, 30, 34, 34, 35, 29, 30, 35, 36, 37, 29, 30, 30, 31, 32, 31, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 35, 35, 32, 32, 34, 34, 32, 29, 29, 30, and then 30, and then 35, and then 24, and then 27. Ayan. Tapos na. So, heto na yung tally for highest score. So, ulit, bibilangin natin yung mga bilang ng mga estudyanteng nakakuha ng tamang sagot sa question number 1, and then automatic lalabas dito yung bilang ng mga estudyante na mali. And then percentage of students who answered the question or item incorrectly, meron sa dito 14.63%. Ayan, lahat dyan. Ayan. And then 34.15%. So, tapos na tayo dito sa pagtali, no, sa answer sheet na galing sa 27% highest score. Heto naman, papasok tayo dito sa tally for lowest score. So, dito ilalagay natin yung 27%. Ilan ba yung 27% from lowest score? Lower answer sheet, 41. So, napasama na dito sa 41 yung pinaka mababang score. Galing sa pinaka mababang score, kukuha ka ng 41 pataas. 41 pataas. 41 answer sheet pataas, no? Answer sheets. Okay. So, titingnan natin doon sa 20 out of 41, titingnan natin yung nakakuha ng tamang sagot sa question number 1. So, yung tamang sagot lang yung titingnan natin, bibilangin natin, no? So, out of 41 answer sheets or 41 students, mayroong, siyempre napabilang naman to sa lowest score, no? So medyo kukunti lang yung nakakuha ng tamang sagot dito, no? Siguro mga 12, ayan, nakakuha ng tamang sagot, automatic. Yung nakakuha ng maling sagot, 29 yan, no? Kasi 12 plus 29, that is equal to 41. Okay, so bibilisan na natin ito ng konti. 10, 13, 12, 11, 8, 9, 9, 8, 7, okay. Then 13, 9, 18, 19, 12, 13, 15, 16, 2, okay, ups, 19, okay, 14, 16, 17, 14, at saka 13. Okay, so eto na yung tally, no, ng mga batang nakakuha ng tamang sagot galing sa 27%, galing sa lower answer sheet, no, lower answer sheet.
So, ito na. Number of students answered incorrectly. So, 29 plus 12 is equal to 41. Okay na yan. So, number of students who answered the question item incorrectly. Okay, ito na yung percent, 70%, 70.73% lalabas yan dyan. Okay, ito. Total number of students answered correctly. So, lalabas dito yung total ng mga batang nakakuha ng tamang sagot galing sa 27% from lowest score and 27% from highest score. For example, ito. Anong sabi dito? Total number of students answered correctly. So, kung kunin natin ito dito, 35 plus 12, that is equal to 35 plus 12, 47. Tingnan natin. Ayan, 47 siya. No? Question number 2, 30 from highest score plus 10 plus from lowest score, 27% lowest score. So, 30 plus 10, that is equal to 40. Ayan, 40 siya. So, eto. Total number of students who answered the question item correctly. So, total percent of students who answered the item correctly. So, ito, 57%. So, paano natin kinuha yung 57%? 47 divided by ilan sila lahat? 82. No? 47 divided by 82 times 100, that is equal to 57%. Tingnan natin. 47 divided by, saan yung 82? 82. 47 divided by 82 is equal to times 100. Ayun, 57.31%. So, 57.31%. Asa na? 57%. So, ira-round off niya yan, no? 57%. Ito naman, total number of students answered incorrectly. Pag sinabi natin incorrectly, mali, no? Nakakuha ng maling sagot. So, saan natin kinuha to? Total number of students answered incorrectly. So, hahanapin natin dito, mayroon dito 6, mayroon naman dito 29. So, 29 plus 6, that is equal to 35. Ayan, yung 35. So, yung percentage niya, 35 divided by 82, no? 35 divided by 82, that is equal to 43%. So, yan yung computation lahat, no? Galing dito, papunta dito. Ito na yung percentage computation. So, tapos na tayo dito. Tapos na tayo. Titingnan natin dito, si student score graph. Makikita natin dito yung graph ng mga bata na nakakuha ng tamang sagot. Okay, paano ba natin to i-interpret? Percent of students who answered the questions items correctly. Okay, question number and item. Kung mapapansin natin dito, ito yung 1, 2, 3, 4, ito yung item number 240, no? 240. So, ibig sabihin nito, si question number 3 umabot ng 60%. Ito 61. Meron pa 65. So, umabot ng 65% sa item number 32. 65% ng mga bata out of 82 students, no? Nakakuha ng tamang sagot. So, ibig sabihin, yung item number 32, medyo easy lang yung question kasi 65% yung
nakakuha ng tamang sagot. Ito naman, si question number 20, medyo mahirap na tanong to. Kasi 41% lang yung, out of 82 students, 41% lang yung nakuha ng tamang sagot. So, yan yung score graph ng mga estudyante. Okay? So, ayan lang. Next, dito tayo sa item analysis graph. Ito yung graph ng mga estudyanteng nakakuha ng maling bilang ng mga estudyanteng nakakuha ng maling sagot sa question number 1 to 40. Ang interpretation natin dito, etong number 20 and 21, 59% out of 82 students ang nakakuha ng maling sagot. So, ibig sabihin, medyo ito yung mahirap na tanong, number 20 and number 21, kasi 59% sa mga bata ang nagkamali. Okay? So, eto naman sa question number 32, 35% out of 82 students ang nakakuha ng maling sagot. So, ibig sabihin, medyo simple lang yung tanong kasi kukunti lang yung nagkamali. No? Okay, yan yung interpretation natin dito sa item analysis graph. Next, dito tayo kay printable item analysis. O yun. So, makikita natin dito yung tali. Ang dami niyan. No? Dami. Tali. So, si item number 1, sa item number 1, meron siyang 35. Tingnan natin si item number 1. Si item number 1, meron siyang 35. Pag titingnan natin dito, umabot ito ng 35. 10, 20, 30, and 5. And then, ang frequency niya is 35. Dito naman sa frequency galing kay lower score, bibilangin natin. Tally for highest, tally for lowest score. Meron siyang 12 ang nakakuha ng tamang sagot. Tingnan natin dito. 12, 10, 12. Ayan, 12. Okay? So, ayan yung tali, no? Tali. And then, ang PU niya is 0.85. Paano ba natin to kino-compute? No? Paano ba natin to kino-compute? 35 divided by dito ito, no? 35 ito divided by ito. PU upper, yes, 35 divided by ito. Okay? Next. Ito. Paano kinuha yung
Ito, paano kinuha yung if u? So, bibilangin na ito, 35 yan. Ito naman, if L, 10, 12, kaya nga, meron tayong 12 dito. Paano kinuha yung PL? 12 divided by ito. No? 12 divided by ito. Ito yung lumabas. 0.29. Okay, so yan din yung ginagawa natin dito sa baba. Next. Ngayon, paano kukunin yung dx? Yung formula, yung nakita natin dito, pagkuha ng dx, pu minus pl. So, pu minus pl. So, asan si pu? Pu. Ang lansasan si pl, ito. So, 0.85 minus 0.29, ito yung sagot. 0.73 minus 0.24, ito naman yung sagot. Okay, so yan yung ginagawa natin dito sa baba. Ito, dx evaluation. Paano kinuha yung dx evaluation? No? Paano kinuha yung dx evaluation? Tingnan natin dito. Sabi dito, sa dx, kapag ang value ni dx ay 0.40 pataas, ang interpretation niya is above very good item. Tingnan natin. Okay. 0.56. Saan ba siya na pabilang? 0.56. So, lumagpas siya sa 0.40. Kaya nga, ang interpretation niya ay above very good item. Ayun. Evaluation, dx evaluation above very good item. Next, puntahan naman natin ito. Reasonably good. 0.32. Tingnan natin ito dito. 0.32. So, saan siya napabilang? Dito siya sa 0.30 to 0.13. Reasonably good usually needs improvement. Reasonably good. Kaya nga, ang interpretation niya dito, reasonably good. Okay. Ito naman, marginal item. 0.27. Asan na napabilang yung 0.27? Siyempre dito siya kay marginal item. Titingnan natin dito, 0.27, pasok siya sa marginal item. So, pasok siya sa marginal item. Next. Ito. Meron ba tayo dito? Poor. Wala tayong poor. Okay, wala tayong poor item. Tingnan natin. Kapag ang dx value niya ay 0.19 and below, ang lalabas dito ay poor item. Yan yung lalabas dito sa kanyang evaluation. So, wala tayong poor item kasi wala naman tayong dx value na 0.19 pababa. Okay, so sana naintindihan. Next, dito tayo sa df. Paano ba pag-compute ng df? df, yung computation niya, df is equal to pu plus pl divided by 2. Okay, so yung interpretation niya dito, ito. Kung 0.91 to 0.95 yung df value niya, ang interpretation niya is very easy. No? 0.76 to 0.90 easy, 0.25 to 0.75 average, 0.10 to 0.24 difficult, 0.09 and below very difficult. Yan yung interpretation niya. So, balik tayo dito. Okay. Sige, tingnan natin ha. Oops, bakit? Average lahat. 0.57, tingnan natin, 0.57, 0.57. So, pasok siya dito sa average.
So, ano yung lumabas dyan? Average. So, maghanap tayo dito. Parang average lahat. Average lahat. 0.59. Tingnan natin. 0.59 average. 0.59. Ayan, average talaga. Okay, so average yan lahat. Average. Okay. Gagawa nga tayo ng sample. Tingnan natin, ha. Try natin to. Gagawin natin 30. So, tingnan natin. Score correct. Number 1. Sabihin natin 35. Okay. Score graph. So, ayan. 85%. Tingnan natin si number 1. So, marami yung nakakuha ng tamang sagot sa item number 1. So, ang interpretation nito is very easy. Okay? So, dagdagan pa natin ng konti. For example, ito. 39. Okay, 39. Ito. So, 90%. So, simpleng tanong lang itong number 1 kasi halos lahat nakakuha ng tamang sagot. So, tingnan natin dito sa DX evaluation. Ang interpretation niya is poor item. Kaya ba't poor item yung number 1, no? Kasi halos lahat ng mga estudyante ay nakakuha ng tamang sagot. So, ibig sabihin poor item yun, no? Kasi napakasimple siguro yung tanong, no? And then itong DF evaluation niya, siyempre easy, no? Easy, no? Ito yung dapat nating baguhin, no? Siguro hindi na natin to question number 1, hindi na natin siya pwedeng ibalik, no? Gagamitin natin pagka next or sa final 4th grading, no? Kasi poor item yung question. So, yan yung tamang paggamit ng item analysis. So, yan na lahat. Tingnan natin. Try natin. Control P. Ayun, no? So, ayan na yung lalabas. Okay? Ayan na yung lalabas. May pangalan na yan dito. Pangalan ng mag-check ng item analysis mo. So, okay na. Okay. Ayan. So, kung gusto nyo makita yung formula, kung paano kinuha yung formula, for example, ito sa DX evaluation, yung formula nito is ito. Ayan. Ayan. Kung gusto nyo pag-aralan yung kung paano ko ginamit yung formula, ito lang yung titingnan natin, no? Ayan yung formula sa ito. Ito naman yung formula nito. Ito naman yung formula nito. Ayan. So, medyo kung mahihirapan kayo, tingnan nyo na lang, no? Basta ito, okay na, ready na. So, di tayo masyadong kasi nakalock na yung file. Nakalock na yung mga cell. Yung mga cell na di dapat natin galawin, nakalock na yan. So, for example, ito, madi-delete natin. Ayan, di yan pwedeng ma-delete, no? Safe na safe yung cell natin dito. Ayan, nakalock na yan lahat. So, pag gusto nyong gamitin to, pwede nyong gamitin, no? Pwede nyong gamitin. Ito naman, gusto nyong i-change yung logo
pwede, no? Gagawin lang, ito nakalock to, di na to pwedeng i-change. So ito, pag gusto niyo logo ng inyong school, pwede natin to gamitin, change picture lang. Ito yung gagawin natin, change picture, and then hanapin yung picture from file, and then yung logo ng school, and then pwede na yan. For example, ito, okay, change picture, and then from file, and then logo ng school. Example, ito yung logo ng school. Insert. Ayun. So, yung logo. Pwede natin yan i-print. Ayan. Okay. So, sana nakuha yung naintindihan ninyo yung tamang paggamit ng item analysis version 3.0. Okay, so yan na muna this day. Gagawin lang natin, subscribe na lang po sa YouTube channel para makakuha kayo ng makadownload kayo ng file sa mga forms na i-release natin, no? Para updated kayo. So click lang yung subscribe, and then like natin yung like button. Masaya na ako doon. So maraming salamat at magandang araw.